walang anumang naging kontribusyon sa kasal ang aking kliyente na si Ginang Lucia Reyes. Ang mga salitang iyon, sinabi sa isang malamig at walang emosyon na boses ng abogado ni Alejandro, ay parang matatalim na bubog na tumusok sa katahimikan ng courtroom. Hindi kumurap si Lucia. Nakatitig lang siya sa sahig na gawa sa marmol, sa isang maliit na bitak, malapit sa kanyang paa. Doon niya itinuon ang lahat ng kanyang atensyon para hindi niya maramdaman ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga kamay, paakyat sa kanyang mga braso. Masyadong malamig ang aircon sa loob ng korte ng Makati, o baka naman ang sarili na niyang dugo ang nanlalamig. Sa loob ng 10 taon, patuloy ng abogado, ang tanging ginawa niya ay umasa sa tagumpay at yaman na pinaghirapan ng aking kliyente, si Mr. Alejandro Reyes. Siya ay naging isang pabigat, isang anino ng nakaraan na hindi na nababagay sa kasalukuyang estado sa buhay ni Mr. Reyes. Isang pabigat, isang anino, napapikit si Lucia ng mariin. Sa dilim ng kanyang isipan, bigla siyang dinala ng isang alaala. Hindi sa malamig na korte, kundi sa isang maliit at maalinsangang kwarto sa Quezon City. Amoy ng piniritong tuyo at murang toyo. Ang ingay ng nag-iisang electric fan na pilit nilalabanan ang init ng tanghali. Nakaupo si Alejandro sa sahig, nakayuko sa mga papel na puno ng mga numero at plano. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit puno ng pangarap. Ang suot niyang sapatos, ang nag-iisa niyang disenteng pares, ay may butas na sa swelas. Kinabukasan, may mahalaga siyang meeting sa Makati. Kinabukasan din iyon. Palihim na isinangla ni Lucia ang nag-iisang alahas na naiwan sa kanya ng kanyang ina. Ang kanyang wedding ring, ang perang nakuha niya ay hindi malaki, pero sapat para mabilan si Alejandro ng bagong sapatos. Isang sapatos na hindi kahiya-hiyang ipangtapak sa mundo ng mga mayayaman. Hindi iyon nalaman ni Alejandro. Ang alam lang niya, bigla na lang siyang nagkaroon ng bagong sapatos. Idinilat ni Lucia ang kanyang mga mata. Ang bitak sa sahig ay naroon pa rin, hindi gumagalaw. Katulad niya. Inangat niya ang kanyang tingin, pero hindi kay Alejandro. Sa halip, napunta ang kanyang mga mata sa babaeng nakaupo sa likuran nito. Si Isabela Monteverde. Maganda, makinis ang balat, at balot sa mga damit na nagkakahalaga ng upa nila sa apartment noon para sa isang buong taon. May bahagyang nangiti sa mga labi ni Isabela, isang ngiti ng pagkapanalo at kunwaring awa. Dahil dito, Your Honor, sabi ng abogado, hinihiling ng aking kliyente ang diborsyo at ang buong pag-aari ng lahat ng assets ng Reyes Corporation. Dahil malinaw na ang lahat ng ito ay bunga lamang ng kanyang sariling pagsisikap. Pumikit ulit si Lucia, isa na namang alaala. Gabi na. Tulog na si Alejandro, pagod mula sa maghapong pakikipag-usap sa mga posibleng investor. Si Lucia naman, sa liwanag ng isang maliit na lamp, ay nakayuko sa mga makakapal na libro. Mga libro ng batas, business law, corporate structures. Hindi siya abogado, pero natutunan niyang intindihin ang mga iyon. Gabi-gabi, pinag-aaralan niya kung paano bumuo ng isang kumpanya na matibay. Isang kumpanyang hindi kayang basta-bastang gibain, isang legal na pader para protektahan ang mga pangarap ni Alejandro. Siya ang nagbasa ng lahat ng kontrata. Siya ang nag-ayos ng lahat ng papeles. Siya ang nakahanap ng mga butas sa batas na maaring maging kapahamakan nila. Lahat habang si Alejandro ay abala sa pagiging mukha ng kumpanya. Hindi rin yun nalaman ni Alejandro. Ang alam lang niya, ang kanyang kumpanya ay lumago nang walang anumang legal na problema. Mayroon ka bang gustong sabihin, Ginang Reyes? Tanong ng hukom. Ang boses nito ay tila nanggagaling sa malayo. Sa wakas, dahan-dahang inangat ni Lucia ang kanyang tingin at tiningnan ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng habambuhay. Nakita niya si Alejandro, nakasuot ng isang mamahaling suit, ang buhok ay maayos na naka-view model at ang mukha ay seryoso.
Pero ang mga mata nito, umiiwas. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Ang lalaking dati kaya niyang titigan habang natutulog ay isa na ngayong estranghero. Umiling si Lucia sa hukom. Dahan-dahan. Wala po, Your Honor. Sagot niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Walang bakas ng galit o pait. Kalmado ito, na para bang hindi buhay niya ang dinudurog sa mga sandaling iyon. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Alejandro. Ang pagtataka. Siguro ay inaasahan nitong magwawala siya, iiyak o magmamakaawa. Pero wala. Ibinigay sa kanya ng kanyang abogado ang mga dokumento. Isang ballpen. Hinawakan niya ang ballpen. Naramdaman niya ang bigat nito. Bawat letra sa papel ay isang pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Pero ang kamay niya ay hindi nanginig. Isinulat niya ang kanyang pangalan. Lucia Santos Reyes. Sa huling pagkakataon, ang kanyang pirma ay malinaw at buo. Binalik niya ang mga papel. Katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, nagsalita ang hukom. Sa kapangyarihang ipinagkalob sa akin ng batas, deklara nito, ang kasal sa pagitan ni Alejandro Reyes at Lucia Santos Reyes ay opisyal ng winawakasan. Pumukpok ang martilyo ng hukom. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malakas at pinal. Parang putok ng baril sa loob ng isang tahimik na simbahan. Tapos na. Hindi na lumingon si Lucia. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang kanyang simpleng bestida at nagsimulang maglakad papalabas. Naramdaman niya ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanyang likuran. Ang mga mata ni Alejandro, ang mga mata ni Isabela, ang mga mata ng mga tsismosa sa loob ng korte. Pero nagpatuloy lang siya sa paglakad. Bawat hakbang ay papalayo sa 10 taon ng kanyang buhay. Bawat hakbang ay papalayo sa lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili. Nang marating niya ang malaking pinto, hindi siya nag-atubili. Binuksan niya ito at humakbang palabas, patungo sa liwanag sa labas, mag-isa. Pagkalabas ni Lucia sa courtroom, isang pakiramdam ng kalayaan ang bumalot kay Alejandro. Parang isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Sa wakas, malaya na siya. Hindi sa kasal, kundi sa nakaraan. Malaya na siya sa anino ng maliit na kwarto sa Quezon City, sa amoy ng tuyo at kanin, sa babaeng nagpapaalala sa kanya ng lahat ng yon. Okay ka lang, sir? Tanong ng kanyang abogado. Tinapik siya sa balikat. Tumango si Alejandro. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Mas okay pa sa okay, attorney. This calls for a celebration. At isang pagdiriwang nga ang naganap. Ang kanyang penthouse unit, na tanaw ang buong city lights ng Makati, ay napuno ng mga matataas na tao sa lipunan, mga kasosyo sa negosyo, mga investor, at mga maimpluwensyang personalidad. Ang hangin ay puno ng tunog ng mataginting na tawanan, pagtama ng mga wine glass, at musikang nagpapahiwatig ng karangyaan. Sa gitna ng lahat ng yon, si Alejandro ang hari. Congratulations, Alejandro, bati ng isang kasosyo, si Mr. Tan. A new chapter for you and the company. The best chapter yet, Mr. Tan. Sagot ni Alejandro. Ang boses ay puno ng kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang baso. Sa tabi niya ay si Isabela, nakasuot ng isang kumikinang na itim na gown na tila ginawa para lang sa kanya. Bumabagay siya sa lugar, bumabagay siya sa tabi ni Alejandro. Perpekto. Isabela, my dear, sabi ni Alejandro, sapat na malakas para marinig ng mga nasa paligid nila. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang kwintas na diamante ang kumislap sa ilalim ng mga ilaw. Napasinghap ang mga nakakita. Alejandro, bulong ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nagningning. Para sa reyna ng aking bagong imperyo, deklara ni Alejandro habang isinusuot ang kwintas sa leeg ni Isabela. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Alejandro ay napangiti.
Ito ang buhay na nararapat para sa kanya, hindi ang buhay na kasama ang isang babaeng ang kaya lang pag-usapan ay ang presyo ng galunggong sa palengke. Lumapit ulit si Mr. Tan. I must say, Alejandro, you handled the situation cleanly, walang gulo. Ngumisi si Alejandro. Lucia was never one for confrontations. Tahimik lang yon. Itinunga niya ang kanyang wine. She was an anchor, Mr. Tan. A beautiful memory, yes, but an anchor nonetheless. It was time to sail. Nagtawanan sila. Maya-maya, iniwan ni Alejandro ang kanyang mga bisita at lumabas sa malawak na balcony. Ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanya. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga bituin na nakalatag sa kanyang paanan. Naalala niya ang sarili niya, 10 taon na ang nakalipas. Isang payat na binatang puno ng pangarap, pero butas ang bulsa. Ngayon, lahat ng nakikita niya, halos abot kamay na niya. Ako ang gumawa nito, sabi niya sa sarili. Ako lang. Ang mga sakripisyo ni Lucia, ang mga gabing puyat niya, ang mga alahas na isinangla niya. Lahat ng iyon ay nabura na sa kanyang isipan. Ang mga iyon ay naging maliliit at hindi importanteng detalye sa kanyang engrandeng kwento ng tagumpay. Naramdaman niya ang pagyakap ni Isabela mula sa likuran. Ang lalim ng iniisip mo, bulong nito. Humarap si Alejandro at hinawakan ang mukha ni Isabela. Iniisip ko lang na sa wakas, lahat ay nasa tamang lugar na. Hinalikan niya ito. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na kumpleto na ang kanyang mundo. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Kinapan niya ito at tiningnan ang screen. Direk Sanchez, Cebu Project. Ang operations director niya. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa. Hindi mo ba sasagutin? Tanong ni Isabela. Umiling si Alejandro. Mamaya na yan. Mga maliliit na bagay lang. Let's not ruin the night. Ngumiti siya at hinila pabalik si Isabela sa loob. Pabalik sa ingay at sa selebrasyon. Kinabukasan, nagising si Alejandro na masakit ang ulo pero magaan ang pakiramdam. Ang sikat ng araw ay tumatama sa sahig ng kanyang silid. Tahimik na ang penthouse. Bumangon siya, nagtimpla ng kape, at binuksan ang kanyang laptop sa kitchen island. Plano niyang i-review ang mga sales report. Pagbukas niya, isang email notification ang agad na sumalubong sa kanya. Galing sa legal department ng Cebu City Hall. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra at kulay pula. Urgent. Stop work order. Reyes Cebu Tower Project. Biglang nawala ang epekto ng alak sa kanyang sistema. Nanlamig ang kapeng hawak niya. Napatingin siya sa mga salitang iyon. Hindi makapaniwala. Isang stop work order? Paano? Perpekto ang lahat ng papeles nila. Siya mismo ang... Hindi. Hindi siya. Si Lucia. Si Lucia ang nag-ayos ng lahat ng yun noon. Isang stop work order? Paulit-ulit na binigkas ni Alejandro ang mga salita. Na parang sa pag-uulit nito ay magbabago ang kahulugan. Pero hindi. Ang mga pulang letra sa screen ng kanyang laptop ay nanatiling matigas at hindi nagbabago. Isang pagkakamali lang ito. Isang simpleng clerical error. Iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Agad siyang naligo, nagbihis, at nagmaneho papunta sa opisina. Ang pakiramdam ng kalayaan na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng isang maliit na pag-aalala. Parang isang batong bumara sa kanyang lalamunan. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay matigas habang ibinabagsak ang printout ng email sa lamesa ng conference room. Ang kanyang legal team, 3 magagaling na abogado, ay nakaupo sa harap niya. Ang mga muka ay seryoso. Pinag-aaralan pa namin, sir, sabi ni Attorney Diaz, ang pinaka-senior sa kanila. Base sa dokumento, mayroon daw irregularity sa land title conversion permit na isinumite natin 5 taon na ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Alejandro. Irregularity? Paanong nagkaroon ng irregularity? 5 taon na ang nakalipas niyan.
At si Lucia, maingat yon sa mga ganyang bagay. Nagkatinginan ang mga abogado. Iyon na nga po ang problema, sir, sabi ng isa pa. Sinubukan naming hanapin ang original copy ng permit sa mga file natin, pero hindi namin makita. Ang tanging meron tayo ay ang certified true copy. At ngayon, kinu-question ng City Hall ang authenticity nito. Tumayo si Alejandro at nagsimulang maglakad-lakad. So anong gagawin natin? Humanap kayo ng paraan. Bayaran kung sino ang kailangang bayaran. Hindi na ganoon kadali, sir. Malumanay na sagot ni Attorney Diaz. May bagong administrasyon sa Cebu at ang utos ay galing mismo sa opisina ng mayor. Napaka-imposibleng may papeles tayong nawawala. Ang sistema ng pag-file na binuo para sa kumpanya. Perpekto iyon. Hindi basta-basta nawawala ang dokumento doon. Ang sistemang binuo ni Lucia. Isang malamig na kaba ang biglang naramdaman ni Alejandro. Bago pa man siya makasagot, tumunog ang telepono sa conference room. Sinagot ito ng kanyang sekretarya. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinigay nito ang telepono kay Alejandro. Ang kamay ay bahagyang nanginginig. Sir, si Mr. Hashimoto ng Hashimoto Corporation from Japan. Agad na inayos ni Alejandro ang kanyang tindig at pilit na pinakalma ang kanyang boses. Ang Hashimoto Corporation ang pinakamalaki nilang investor para sa bago nilang luxury hotel sa Palawan. Mr. Hashimoto, good morning. Masiglang bati ni Alejandro. Good morning, Mr. Reyes. Sagot ng nasa kabilang linya. Ang boses ay magalang, pero walang init. I'm calling to inform you that we are officially pulling out our investment from the Palawan project. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Alejandro. What? Why? Everything is going smoothly. Our risk assessment team has raised some concerns about the legal stability of your corporation, Mr. Reyes. We cannot proceed under such circumstances. The official notice has been sent to your email. I'm sorry. Bago pa man makaprotesta si Alejandro, ibinaba na ang telepono. Sir? Tanong ni Attorney Diaz, nakikita ang pagbabago sa mukha ng kanilang boss. Hindi sumagot si Alejandro. Bumalik siya sa kanyang opisina at isinara ang pinto ng malakas. Pagkalito, pag-aalala. Ngayon, napalitan na yon ng inis. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Isabela. Ito na ang oras para gamitin ang koneksyon ng mga Monteverde. Hello? Sagot ni Isabela. Ang boses ay parang inaantok pa. Isabela, I need your help. Sabi ni Alejandro. Diretsahan. Pakausap mo ako sa dad mo. May problema sa kumpanya. Ano? Anong problema? Tanong nito. Pero may bakas ng pagkainip sa boses. Alejandro, ang aga pa. At may event akong pupuntahan mamaya. This is important, giit ni Alejandro. A major investor pulled out. Natahimik si Isabela sa kabilang linya. Okay, calm down. Titingnan ko kung anong magagawa ko. I'll talk to him. Maybe later tonight. Busy schedule ko ngayon eh. I'll call you back. At bago pa man siya makasagot, pinatay na nito ang tawag. Napatitig si Alejandro sa kanyang cellphone. Maybe later tonight? Ang reyna ng kanyang imperyo ay abala para tulungan ang kanyang hari. Isang tawa, walang saya, ang kumawala sa kanyang bibig. Ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan ay uent-unting naglalaho. Napapalitan ng pakiramdam ng pag-iisa. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang mamahaling kasangkapan, ang mga tropeo ng tagumpay, ang malawak na bintanang salamin na tanawang syudad na kanyang sinakop. Lahat ng ito ay tila nangungutya sa kanya. Kinuha niya ang isang basong kristal sa kanyang minibar. Walang laman. Tinitigan niya ito, ang sarili niyang refleksyon ay nababaluktot sa hugis nito. Sa sobrang inis at pakiramdam ng kawalan ng magawa, malakas niyang ibinato ang baso sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Kasabay nito, bumukas ang pinto.
Ang kanyang chief financial officer, isang matandang lalaki na palaging kalmado, ay pumasok na namumutla ang muka at halos hindi makahinga. "Sir," nagsimula ito, ang boses ay nanginginig. "What is it now, Mr. Cruz?" Sigaw ni Alejandro. Napalunok si Mr. Cruz. "Sir, tumawag po ang bangko. Lahat ng mga pangunahing account ng kumpanya na-freeze po lahat." Habang ang palasyo ni Alejandro sa Makati ay unti-unting nagkakalamat, daan-daang kilometro ang layo, sa isang tahimik na bayan sa Batangas na amoy alat ng dagat, si Lucia Santos Reyes ay nagsisimula pa lang magtayo ng sarili niyang kanlungan. Ang kanyang opisina ay hindi malaki. Wala itong mga mamahaling kasangkapan o malawak na tanawin ng syudad. Gawa sa kahoy ang kanyang lamesa. Ang mga dingding ay puti at simple. Pinalamutian lamang ng ilang mga naka-frame na litrato ng magagandang tanawin sa probinsya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Dito may kapayapaan. Nakaupo si Lucia, seryosong nakatingin sa mga papeles sa kanyang harapan. Hindi ito mga corporate contract o financial statement. Ito ay ang kwento ng isang babae, isang ina ng dalawa, na gustong umalis sa poder ng isang mapang-abusong asawa. Sa ibabaw ng folder ay may isang litrato ng babaeng may pasa sa braso. Hindi awa ang nakita sa mga mata ni Lucia. Ito ay isang matigas na determinasyon. Tumunog ang kanyang cellphone, isang simpleng ringtone na hindi nakakagulat. Isang numero mula sa Manila, ang kanyang dating abogado. "Attorney David," sagot niya. Ang boses ay kalmado. "Ma'am Lucia, magandang umaga po," sabi ng abogado sa kabilang linya. May pag-aalala sa boses nito. "Tumawag lang po ako para i-update kayo tungkol sa Reyes Corporation." Hindi nagsalita si Lucia. Hinintay lang niya ang sasabihin nito. "Ma'am, nagkakagulo na po sila. Isang stop work order sa Cebu. Isang malaking Japanese investor ang umatras. At kanina lang, nabalitaan ko, na-freeze daw po ang lahat ng bank accounts ng kumpanya." Pinakinggan ni Lucia ang lahat ng iyon nang walang anumang reaksyon. Tiningnan niya ang litrato ng babaeng may pasa. "Ganoon po ba?" sabi niya sa wakas. Hindi ito tanong. Isa itong pagkilala sa isang katotohanang matagal na niyang alam na darating. "Ma'am, hindi ko po maintindihan," sabi ng abogado. "Ang mga legal na pundasyon ng kumpanyang iyon, kayo po ang nagtayo. Imposibleng magkaroon ng ganitong mga problema. Maliban na lang kung..." Hindi tinapos ng abogado ang kanyang sasabihin. Hindi na kailangan. "Salamat sa update, attorney," sabi lang ni Lucia. "Ma'am Lucia?" Nag-aalangan ang abogado. "Si Sir Alejandro, desperado na raw po." Muli, katahimikan. Pagkatapos ng ilang sandali, isang alaala ang pumasok sa isip ni Lucia. Isang alaala ng kanyang ama. Isang gabi, maraming taon na ang nakalipas, bago pa man niya makilala si Alejandro, ang kanyang ama. Isang payat ngunit may dignidad na lalaki na may mga matang katulad ng sa kanya, ay ibinigay sa kanya ang isang luma at makapal na kwaderno na balot sa leather. "Ano po ito, Itay?" tanong niya. "Lahat ng pinag-aralan ko sa buong buhay ko bilang abogado, nandyan sa loob niyan," sabi ng kanyang ama. "Hindi lang mga batas, kundi mga istruktura, mga paraan para bumuo ng isang bagay na hindi kayang tibagin, mga paraan para magtago ng kapangyarihan sa likod ng simpleng mga salita." Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang buhok. "Ang batas, anak, ay maaaring maging espada o pananggalang. Marami ang gumagamit nito bilang espada para manakit. Pero tayo, gagamitin natin ito bilang pananggalang." Itinuro nito ang kwaderno. "Ito ang pananggalang mo, anak. Gamitin mo ito para protektahan ang anumang itatayo mo." Makalipas ang 1 taon, namatay ang kanyang ama. Ang puso ay puno ng sama ng loob,
matapos maloko ng isang malaking korporasyon sa Maynila. Ang kwaderno ang tanging naiwan nitong mahalagang pamana at ginamit niya ito. Ginamit niya ito para buuin ang Reyes Corporation, para protektahan ang pangarap ni Alejandro. Ginawa niyang isang hindi matinag na kuta ang kumpanya. Isang kuta na siya lang ang may hawak ng susi. Ma'am Lucia, tawag muli ng abogado na nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Idinilat ni Lucia ang kanyang mga mata. May kailangan pa po ba kayo, attorney? Isa na lang pong tanong, ma'am. Sabi nito, ang boses ay mas seryoso na ngayon. Ma'am Lucia, isang pirma niyo lang. Isang tawag lang sa mga kontak niyo na nakapaloob sa istrukturang ginawa ninyo. Maaaring bumalik sa normal ang lahat para sa kanya. Sigurado na po ba kayo? Tumayo si Lucia at lumakad patungo sa bintana. Tanaw ang asul na dagat. Ang sariwang hangin ay tila nililinis ang bigat sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya na pag-aari niya ang sarili niyang hininga. Tumahimik si Lucia ng ilang sandali. Pinanood niya ang isang ibon na malayang lumilipad sa kalawakan. Pagkatapos, sumagot siya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Sigurado ako, attorney. Pagkabigo, galit at takot. Ito ang tatlong emosyon na naghahalo sa dibdib ni Alejandro habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang mamahaling sasakyan sa mga kalsada ng Makati. Ang mga nagtataas ang gusali na dati niyang tinitingala ng may pagmamalaki ay tila mga higanteng humuhusga sa kanya ngayon. Isa lang ang nasa isip niya, si Isabela, ang pamilya Monteverde. Sila ang huling barahan niya, sila ang kanyang huling pag-asa. Mabilis siyang nakarating sa Forbes Park, ang eksklusibong subdibisyon kung saan nakatira ang mga pinakamayayaman sa bansa. Huminto siya sa harap ng matataas na pader ng mansyon ng mga Monteverde. Ang malaking gate na gawa sa bakal ay nanatiling sarado. Bumaba siya ng sasakyan. Ang bawat kilos niya ay nagpapakita ng pagmamadali. Kailangan kong makausap si Isabela Monteverde, sabi niya sa security guard na nakatayo sa guardhouse. Ang guard na nakasuot ng plansadong uniforme ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Pasensya na po, sir. Wala po kaming instruction na darating kayo. Hindi mo ba ako kilala? Inis na tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay tumaas. I'm Alejandro Reyes. Boyfriend ako ni Isabela. Hindi na tinag ang guard. Kinuha nito ang kanyang radyo. Alpha, may nagpapakilalang Alejandro Reyes dito sa gate. Naghahanap kay Miss Isabela. Ilang sandali ng katahimikan na para kay Alejandro ay isang walang hanggan. Copy, Alpha, sabi ng guard sa radyo. Ibinalik nito ang tingin kay Alejandro. Ang muka ay blanko. Pasensya na po, sir. Wala daw pong bisitang inaasahan si Mr. Monteverde ngayon. Hindi si Mr. Monteverde ang kailangan ko, kundi si Isabela. Sigaw ni Alejandro. Nararamdaman ang pag-init ng kanyang ulo. Wala rin po si Miss Isabela, sir. At utos po na huwag magpapasok ng kahit sino. Ang mga salita ay parang isang pader na humarang sa kanyang harapan. Utos. Hindi siya pwedeng pumasok. Siya, si Alejandro Reyes, ay hindi pinapapasok. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa kanyang sasakyan. Isinara niya ang pinto ng malakas. Hinampas niya ang manibela. Kinuha niya ang kanyang cellphone at paulit-ulit na tinawagan si Isabela. Pindot. Ring. Walang sagot. Pindot. Ring. Walang sagot. Pindot. Ring. Dumiretso sa voicemail. Hindi ito ginagawa sa kanya ni Isabela. Hindi. Baka tulog pa ito. O baka nasa gym. O baka... Habang tumatagal, lalong umiinit ang araw. Ang loob ng kanyang sasakyan ay nagsimulang maging kulungan. Ang bawat segundong lumilipas ay parang isang dagok na lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang lahat ng kumpiyansa niya kahapon ay parang bulang naglaho. Matapos ang halos 1 oras na paghihintay,
Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isabela Monteverde calling. Isang malaking hininga ng ginhawa ang kanyang pinakawalan. Agad niyang sinagot. Isabela, thank God. Nasaan ka? I've been trying to call you. Sabi niya. Ang boses ay puno ng desperasyon at kaunting panunumbat. I'm busy, Alejandro. What do you want? Ang boses sa kabilang linya ay malamig. Walang emosyon. Parang nakikipag-usap sa isang sales agent. Hindi ang malambing na boses na nakasanayan niya. What do I want? Hindi makapaniwalang tanong ni Alejandro. Isabela, the company is in trouble. My accounts are frozen. I need to talk to your dad. Natahimik si Isabela sa kabilang linya. Narinig ni Alejandro ang mahinang tunog ng musika sa background. Nasa labas ito. About that, nagsimula si Isabela, ang boses ay maingat. Nakausap ko na si Dad. And? Anong sabi niya? He can help, right? He just needs to make one call. My dad thinks. Huminto ito sandali. He thinks it's not a good idea for me, for our family, to be involved in your mess. Ang salitang mess. Gulo. Tila isang sampal ang salitang iyon kay Alejandro. Mess? Anong ibig mong sabihin? This is just a temporary problem. Is it, Alejandro? Tanong ni Isabela. Ang boses ay may bahid na ng pang-iinis. Look, I can't talk right now. Maybe we should take a break muna. Hanggang maayos mo ang mga problema mo. A break? You're breaking up with me now? I have to go, Alejandro. Goodbye. Click. Ang tunog ng pagbaba ng telepono ay mas malakas pa sa isang pagsabog sa pandinig ni Alejandro. Nakatitig lang siya sa cellphone. Ang mga salita ni Isabela ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Your mess. Take a break. Goodbye. Isang malakas na sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan, puno ng galit at pagkabigo. Paulit-ulit niyang hinampas ang manibela. Arg, hindi. Sa sandaling iyon, sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, sa harap ng mansyon na simbolo ng kapangyarihan na ipinagkait sa kanya, naramdaman ni Alejandro ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi lang galit, hindi lang pagkabigo. Ito yung takot, tunay na takot. Habang siya ay nakayuko sa manibela, nanginginig sa galit at kawalan ng pag-asa, muling tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang sekretarya ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Ang boses ay paos. What? Ang boses ng kanyang sekretarya sa kabilang linya ay nanginginig. Sir, nagpapatawag po ng emergency board meeting ang mga board members. For what? Sabi po nila. Huminto ang sekretarya. Tila natatakot sabihin ang susunod. Sabi po nila, may isang major stockholder na nagpakilala na at siya na daw po ang may kontrol sa kumpanya. Ang conference room ng Reyes Corporation, na karaniwang puno ng ingay ng mga diskusyon at debate, ay nababalot ngayon ng isang mabigat na katahimikan. Bawat miyembro ng board of directors ay nakaupo sa kani-kanilang upuan. Ang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. Walang nag-uusap, walang nagtitinginan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanilang mga paghinga at ang pag-ikot ng sekundaryo ng malaking orasan sa dingding. Para kay Alejandro, ang bawat tiktak ng orasan ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Sino? Sino ang major stockholder na ito? Paano? Ang alam niya. Hawak niya ang mayorya ng lahat ng voting shares. Imposible. Maliban na lang kung ang pinto ng conference room ay bumukas. Pumasok si Alejandro, sinubukang ayusin ang kanyang gusot na damit at itago ang gulo sa kanyang isipan. Sinubukan niyang magmukhang kalmado, magmukhang may kontrol pa rin siya sa sitwasyon. Good morning, sabi niya. Ang boses ay pilit na pinatatag. Walang sumagot. Lahat ng mga mata ay nakatutok sa kanya, ngunit ang mga tingin nila ay kakaiba. Hindi ito galit, hindi rin awa. Ito ay pag-iwas, pag-iingat.
I understand you called for this meeting. Patuloy ni Alejandro. Umupo sa kanyang karaniwang upuan sa pinakadulo ng mahabang lamesa. May I know what this is about? Sino ang sinasabi ninyong... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malaking pinto sa kabilang dulo ng silid ay muling bumukas. Dahan-dahan. Unang pumasok si Attorney David, ang dating abogado ni Lucia. Kasunod niya ay dalawa pang lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang mga mukha ay seryoso at profesional. At sa likuran nila, pumasok ang isang babae. Huminto ang paghinga ni Alejandro. Pati ang pag-ikot ng mundo niya ay tila huminto rin. Si Lucia. Pero hindi ito ang Lucia na kilala niya. Hindi ito ang Lucia na nakasuot ng simpleng bestida at tsinelas na amoy kusina. Hindi ito ang Lucia na laging nakayuko at tahimik sa isang sulok. Ang babaeng pumasok ay nakasuot ng isang kulay itim na pantsuit na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapatingkad sa kanyang mukha na ngayon ay may magaang na makeup. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati puno ng pag-unawa at pagmamahal, ay ngayon ay matalas, kalmado, at puno ng isang kapangyarihang hindi pa nakikita ni Alejandro kailanman. Naglakad siya papasok sa silid. Bawat hakbang niya ay may bigat. Bawat hakbang niya ay may tiwala sa sarili. Ang kanyang suot na stiletto heels ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa sahig na gawa sa marmol. Isang tunog na umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita. Lahat ay napatingin sa kanya. Sino siya? Anong ginagawa niya dito? Bulong ng isang miyembro ng board. Si Alejandro ay nanatiling nakatitig, hindi makapaniwala. Lucia, anong ginagawa mo dito? Hindi siya pinansin ni Lucia. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating niya ang kabilang dulo ng lamesa, ang upuan na para sa chairman. Ang upuan ni Alejandro, tumayo si Attorney David sa tabi niya. Magandang umaga sa inyong lahat. Nagsimula si Attorney David. Ang boses ay malinaw at formal. Ipinatawag namin ang pulong na ito para opisyal na ipakilala ang tunay na may-ari at ang controlling stockholder ng Reyes Corporation. Binuksan ng abogado ang isang itim na briefcase at inilabas ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ibinigay niya ang mga kopya sa bawat miyembro ng board. Ang Reyes Corporation, patuloy ni Attorney David, ay pag-aari ng isang parent company na nakabase sa Singapore, ang Santos Holdings, at ang nag-iisang may-ari, ang presidente at CEO ng Santos Holdings ay ang babaeng nasa harapan ninyo. Tumingin ang abogado kay Lucia. Ladies and gentlemen of the board, I present to you Ginang Lucia Santos Reyes. Parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Ano? Paanong nangyari yan? Halos pasigaw na tanong ni Alejandro. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Dinampot niya ang mga papel. Binasa niya. Nandoon nga. Mga dokumentong hindi niya maintindihan. Mga pangalan ng kumpanyang hindi niya alam. At sa dulo ng lahat ng iyon, ang pirma niya. Mga pirma mula sa mga nakaraang taon, sa mga dokumentong ibinibigay sa kanya ni Lucia na hindi man lang niya binabasa ng maayos dahil si Lucia na ang bahala dyan. This is impossible! Sigaw niya. This is fraud! Hindi ito panloloko, Mr. Reyes. Mahinahong sagot ni Attorney David. Ito ay isang legal na istruktura. Isang istrukturang kayo mismo ang pumirma at sumang-ayon taon-taon. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng iyon, tumingin si Lucia kay Alejandro. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa gitna ng mahabang lamesa. Wala siyang nakitang galit sa mga mata ni Lucia. Wala ring saya. Ang nakita niya ay isang malamig na katahimikan. Isang kalmadong distansya na parang isang pader na salamin na hindi niya kayang basagin. Dahan-dahang umupo si Lucia sa upuan ng chairman. Ang upuan na dati pag-aari ni Alejandro. Itinikom niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Tiningnan niya ang bawat miyembro ng board.
At pagkatapos, sa isang boses na malinaw, matatag, at puno ng awtoridad, sinabi niya ang mga salitang tuluyang gumiba sa mundo ni Alejandro. Magsimula na ang pulong. Ang pulong ay natapos nang hindi man lang natatanong si Alejandro ng kahit isang opinyon. Ang mga desisyon ay ginawa. Ang mga utos ay ibinigay. Lahat mula sa bibig ni Lucia na sinang-ayunan naman ng buong board. Si Alejandro ay naging isang manonood lamang sa sarili niyang kaharian, isang multo sa sarili niyang conference room. Nang tumayo si Lucia para umalis, agad na kumilos si Alejandro. Sinalubong niya ito bago pa man ito makalabas ng pinto. "Lucia, sandali," sabi niya. Ang boses ay nagmamakaawa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. "Mag-usap tayo, please. Kahit 5 minuto lang." Huminto si Lucia. Ngunit hindi siya nito tiningnan. Nanatili itong nakatingin sa kanyang abogado na si Attorney David. "Attorney," sabi ni Lucia. Ang boses ay malamig at formal. "Pakisabihan si Mr. Reyes na kung meron siyang anumang katanungan o concern, idaan niya ito sa legal correspondence. Simula ngayon, lahat ng komunikasyon ay dapat dumaan sa mga abogado." Pagkasabi niyon, nagsimula na siyang muling maglakad kasama ang kanyang mga alalay. Naiwang nakatayo si Alejandro sa gitna ng hallway, parang isang estatwang binuhusan ng malamig na tubig. Ang bawat salita ay parang isang sampal. "Miss Reyes," hindi na Alejandro. At ang pader na itinayo niya sa pagitan nila sa korte? Ginamit ngayon ni Lucia laban sa kanya. Pero mas mataas, mas matibay at hindi niya kayang akyatin. Bumalik siya sa kanyang penthouse. Ang isipan ay gulong-gulo. Ang lugar na dati simbolo ng kanyang tagumpay ay tila isang malaking kulungan ngayon. Ang bawat mamahaling gamit ay parang nangungutya sa kanyang kabiguan. Umupo siya sa kanyang sofa, ang katawan ay mabigat. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang humanap ng butas, ng paraan para labanan ito. Binuksan niya ang kanyang laptop, umaasang may makikitang magbibigay sa kanya ng ideya. At doon, sa pinakaitaas ng kanyang inbox, may isang bagong email. Galing sa opisina ni Attorney David. Ang subject, Official Notice of Legal Safeguard Withdrawal. Nanginginig ang kamay niya habang binubuksan ang email. Ang laman nito ay puno ng mga salitang legal na hindi niya lubos maintindihan. Mga terminolohiya tungkol sa trust agreements, corporate veils, at intellectual property ownership. Pero sa dulo ng lahat ng yon, may isang pangungusap na malinaw pa sa sikat ng araw. Dahil dito, opisyal nang binabawi ni Ginang Lucia Santos Reyes bilang may-ari ng Santos Holdings ang lahat ng legal protective structure na nakapalibot sa lahat ng operasyon at assets na personal na pinangangasiwaan ni Ginoong Alejandro Reyes. Hindi niya naintindihan ang teknikal na kahulugan, pero naramdaman niya ang ibig sabihin nito sa kanyang kaluluwa. Ang matibay na pader na itinayo ni Lucia sa paligid ng kanyang imperyo, ang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga kaso, sa mga buwi, sa mga kaaway sa negosyo, ay binabakbak isa-isa. Ang pakiramdam ay parang hinuhubaran siya sa gitna ng isang bagyo, iniiwang nakahubad at walang kalaban-laban. Sa sobrang gulat at pagkalito, itinulak niya ang laptop palayo. Tumayo siya at binuksan ang malaking telebisyon sa kanyang sala. Para lang may ibang ingay siyang marinig bukod sa kumakabog niyang dibdib. Isang business news channel ang nakabukas at ang mukha na bumungad sa kanya sa screen ay mas masahol pa sa isang bangungot. Si Mr. Monteverde, ang ama ni Isabela. Nakangiti ito habang ini-interview. At sa kasalukuyang market volatility, nakikita ng Monteverde Corporation ang isang magandang opportunity. Sabi ni Mr. Monteverde, ang mga mata ay kumikinang na parang isang buwitreng nakakita ng mamatay na hayop. May ilang mga kumpanya ngayon na biglang naging vulnerable. At kami, bilang isang matatag na korporasyon, ay laging handang samantalahin ang mga ganoong pagkakataon para sa isang hostile takeover.
hostile takeover, vulnerable. Biglang nag-ugnay ang lahat sa isipan ni Alejandro. Ang paglapit ni Isabela, ang pag-udyok nito, nahiwalayan niya si Lucia. Ang bigla nitong paglaho, ang pag-atras ng mga investor, ang pag-freeze ng kanyang mga account. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang perpektong bitag. At siya, ang akala niya'y napakatalinong hari, ay isa lang palang tupa na masayang naglakad papasok sa katayan. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay biglang nawala. Napaluhod si Alejandro sa gitna ng kanyang malawak at mamahaling sala. Ang syudad sa labas ng bintana ay nagpatuloy sa pag-ikot, walang pakialam sa pagguho ng kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, lahat ng kanyang ipinagmalaki, ay gumuho sa loob lamang ng ilang araw. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang pera, wala na siyang babaeng mahal niya. At ang babaeng minsan niyang itinapon ay ang may hawak pala ng lahat. Habang siya ay nakaluhod doon, napapalibutan ng katahimikan at ng kanyang pagkawasak, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa sahig. Dahan-dahan niya itong inabot. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Wala itong text. Isa lang itong litrato. Isang luma at medyo kupas na litrato. Nakita niya ang isang mas batang bersyon ni Lucia. Nakangiti. Katabi ang isang matandang lalaki na kamukhang kamukha nito. Malamang ay ang kanyang ama. Pareho sila ng mga mata. Nakatayo sila sa harap ng isang maliit at simpleng gusali. Sa itaas ng pinto, may isang signboard na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salita na bumasag sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Alejandro, Santos at Associates Law Firm. At sa ilalim nito, ang address, Batangas City. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang galing ni Lucia sa batas ay hindi galing sa mga librong binabasa niya sa gabi. Ito ay nasa kanyang dugo. At ang pamilyang Santos na binaliwala niya at itinuring na probinsyano ay ang pamilyang nagmamay-ari pala ng lahat ng nasa kanya. Binitiwan ni Alejandro ang cellphone. Dumulas ito mula sa kanyang nanginginig na kamay at nahulog sa sahig. Ang screen nito ay nag-crack. Parang isang perpektong simbolo ng kanyang durog na buhay. Napayuko siya, ang kanyang mga siko ay nakatukod sa sahig. At sa gitna ng kanyang penthouse, na puno ng mga tropeo ng pekeng tagumpay, sa unang pagkakataon, mula noong siya ay isang batang walang-wala, si Alejandro Reyes, ang hari ng Makati na nawalan ng kaharian, ay napahagulhol na parang isang batang nawawala. Hindi alam ni Alejandro kung paano siya nakapagmaneho. Ang biyahe mula Makati hanggang Batangas ay malabo sa kanyang isipan, isang magulong pagkakasunod-sunod ng mga ilaw, malakas na ulan na humahampas sa windshield, at ang paulit-ulit na imahe ng litratong iyon. Santos at Associates, wala siyang tulog, wala siyang kain. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay isang desperadong pangangailangan. Ang malaman ng katotohanan, gaano man ito kasakit. Madaling araw na nang marating niya ang Batangas City, nagtanong-tanong siya sa mga taong nag-aayos ng kanilang mga tindahan sa palengke. Ang pangalang Santos ay kilala pala doon. Isang pamilya ng mga magagaling na abogado. Sabi nila, ang huling abogadong Santos ay matagal nang pumanaw. Mayroon itong nag-iisang anak na babae na lumuwas ng Maynila. Sinundan ni Alejandro ang mga direksyon na ibinigay sa kanya na nagtapos sa isang kalsadang nasa gilid ng dagat. Doon, nakita niya ang isang simpleng bahay na puti. May malawak na beranda na nakaharap sa karagatan. Ito ang bahay na nasa likod ng lumang litrato. Huminto siya. Ang ulan ay tumila na. Nag-iwan ng isang mamasa-masang hangin at kulay abong kalangitan. Nanginginig ang mga binti niya habang bumababa siya ng sasakyan. Naglakad siya papunta sa gate at doon, sa beranda, nakita niya si Lucia. Nakaupo ito sa isang silyang yantok, may hawak na tasa ng kape. Nakatingin ito sa dagat
Tila malalim ang iniisip. Hindi ito nagulat na makita siya. Tila ba inaasahan na nito ang kanyang pagdating. Lucia, sabi ni Alejandro. Ang boses ay paos at basag. Dahan-dahan itong lumingon. Walang emosyon sa kanyang muka. Alejandro, bakit? Ito lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang salitang puno ng 1,000 tanong. Ang pamilya mo, ang apelyidong Santos. Ano ang lahat ng ito? Tumayo si Lucia at sumandal sa rehas ng beranda. Ang akala mo ba? Nagkataon lang ang lahat, Alejandro, na ang isang simpleng babaeng probinsyana ay natutong magpatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon sa pagbabasa lang ng libro? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang ama ko, si Attorney Miguel Santos, ay isa sa mga pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa. Maliit lang ang opisina niya, pero ang isip niya, malawak. Siya ang nagtayo ng mga legal na pundasyon para sa ilan sa mga pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas, pero mas pinili niyang manatili dito, sa probinsya. Hanggang isang araw, patuloy ni Lucia, ang boses ay bahagyang nanginig sa unang pagkakataon. Isang malaking korporasyon mula sa Maynila ang lumapit sa kanya para sa isang malaking proyekto. Pinagkatiwalaan sila ng tatay ko. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang galing at kaalaman. Pero sa huli, nilinlang siya. Ninakaw ang kanyang mga ideya at siniraan siya hanggang sa mawala ang lahat sa kanya. Namatay si Itay, nawasak ang puso at reputasyon. Tumingin si Lucia ng diretso sa mga mata ni Alejandro. Ang pangalan ng korporasyong iyon ay Monteverde Corporation. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Alejandro, kahit wala namang kidlat. Si Isabela Monteverde, kumpirma ni Lucia. Ang boses ay muling naging matigas. Ang paglapit niya sa iyo ay hindi aksidente. Ito ay isang plano. Matagal na nilang alam na ako ang nasa likod ng legal na istruktura ng Reyes Corporation. Alam nilang habang nandyan ako, hindi nila magagalaw ang kumpanya mo. Kaya kailangan nilang paalisin ako. Humakbang si Alejandro papalapit. Hindi makapaniwala. Kaya inudyukan kanyang hiwalayan ako. Hindi, mariing sabi ni Lucia. Hindi niya ako inudyukan. Hinintay lang niya na ikaw mismo ang gumawa noon. Hinintay lang niya na ang sarili mong pagtingin sa akin, na ako ay isang pabigat, isang babaeng luma, at walang silbi, ang magtulak sa iyo na itapon ako. Ikaw ang gumawa ng desisyon, Alejandro. Ginawa mo lang mas madali ang trabaho para sa kanila. Ang bawat salita ay parang lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ni Alejandro. Siya, ang kanyang kayabangan, ang kanyang pagiging sakims sa katayuan sa lipunan. Iyon ang naging sandata ng kanyang mga kaaway. Hindi siya ang biktima. Siya ang kusang nagbukas ng mga pinto para sa mga magnanakaw. Ang buong kumpanya, bulong ni Alejandro, ang boses ay halos hindi na marinig. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pinaghirapan natin. Pagtatama ni Lucia. Ang istrukturang iyon ay ang huling obra maestra ng tatay ko. Ito ang kanyang pananggalang. Ipinamana niya sa akin. At ginamit ko ito para protektahan ka, para protektahan ang mga pangarap mo sa loob ng 10 taon. Hinarangan ko ang lahat ng posibleng kaso, lahat ng banta, lahat ng panganib na hindi mo man lang namalayan. Humakbang si Lucia papalayo, pabalik sa loob ng bahay. Huminto siya sa may pinto. Pero ang isang pananggalang ay para lang sa mga taong gustong maprotektahan. Sabi niya, hindi na lumingon. Hindi kita sinira, Alejandro. Pinabayaan lang kitang harapin ang sarili mo. Isinara niya ang pinto. Nag-iwan kay Alejandro na mag-isang nakatayo sa beranda. Hinahampas ng malamig na hangin mula sa dagat. Habang ang bigat ng buong katotohanan ay tuluyang dumagan at dumurog sa kanya. Lumipas ang ilang linggo. Ang pangalan ni Alejandro Reyes
na dati laging laman ng mga business column at society pages ay biglang naglaho na parang bula. Ang ingay ng kanyang pagbagsak ay kasing bilis ng kanyang pagsikat. Ang tangkang hostile takeover ng Monteverde Corporation ay nabigo sa isang paraang kahiya-hiya. Nang subukan nilang pasukin ang sistema ng Reyes Corporation, natuklasan nila ang isang masalimuot na network ng mga legal na landmine at booby trap na inilatag pala ni Miguel Santos maraming taon na ang nakalipas. Ang bawat hakbang nila para sirain ang kumpanya ay nagiging isang bitag na bumabalik sa kanila, nagbubukas ng kanilang sariling mga kahinaan sa batas. Ito ay isang legal na obra maestra. At sa gitna nito, ang bagong CEO na si Lucia Santos Reyes ay kalmadong pinanood ang lahat. Isang umaga, sa dating conference room ni Alejandro, humarap si Lucia sa press. Ang kanyang hitsura ay simple pa rin, ngunit ang kanyang presensya ay hindi maikakaila. Ang Reyes Corporation ay nananatiling matatag. Deklara niya, ang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Ang anumang banta sa katatagan nito ay matagumpay na nating nalampasan. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Ma'am Reyes, may mga ulat na personal na nag-file ng bankruptcy si Ginoong Alejandro Reyes. May komento po ba kayo rito? Tumingin si Lucia sa reporter. Walang bakas ng pagkatuwa o galit sa kanyang mukha. Ang mga personal na desisyon ni Ginoong Reyes ay hindi na sakop ng kumpanya. We wish him well. Pagkatapos ng press conference, sa parehong araw, inilunsad niya ang isang proyekto na matagal na niyang pinaplano. Sa isang maliit na event na dinaluhan ng mga abogado at social workers, opisyal niyang ipinakilala ang Santos Legal Foundation. Ang pundasyong ito, sabi ni Lucia sa kanyang maikling talumpati, habang nakatayo sa tabi ng isang malaking litrato ng kanyang ama, ay alay sa alaala ng aking ama, si Attorney Miguel Santos. Ang layunin nito ay magbigay ng libreng tulong legal sa mga kababaihan, mga babaeng minamaliit, inaabuso at pinagkakaitan ng kanilang karapatan sa loob man o labas ng kanilang mga tahanan. Dahil ang batas, patuloy niya, ang mga mata ay nagningning, ay hindi dapat maging isang espada na ginagamit ng malalakas para saktan ang mahihina. Ito ay dapat maging isang pananggalang para sa lahat. Mayroong pag-asa at inspirasyon sa hangin. Naramdaman ni Lucia ang isang uri ng katuparan na hindi maibibigay ng kahit anong yaman o posisyon sa korporasyon. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Ito ang legacy ng kanyang ama. Samantala, sa isang maliit at madilim na bar sa isang sulok ng Maynila, ang balita tungkol sa paglulunsad ng Santos Foundation ay ipinapalabas sa isang maliit na TV na nakasabit sa dingding. Isang lalaki, nakaupo mag-isa sa bar, ang nanonood. Ang kanyang mukha ay may tumubong balbas. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Ang kanyang mamahaling damit ay napalitan na ng isang simpleng t-shirt. Walang sino man sa bar ang nakakilala sa kanya bilang ang dating makapangyarihang si Alejandro Reyes. Pinanood niya si Lucia sa screen. Ang babaeng minsan niyang tinawag na pabigat at anino ay nagniningning na ngayon, nagbibigay ng liwanag sa iba. Narinig niya ang bawat salita nito, pananggalang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Uminom siya mula sa kanyang baso. Ang lasa ng murang alak ay mapait, pero hindi kasing pait ng pagsisisi na araw-araw niyang nilulunok. Bumalik si Lucia sa kanyang opisina sa Batangas kinagabihan. Pagod ngunit masaya. Pagpasok niya, may isang maliit na package na nakapatong sa kanyang lamesa. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha niya ito. Magaan lang. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakalagay sa isang piraso ng itim na tela, ay isang bagay na halos nakalimutan na niya. Isang simpleng bracelet na gawa sa maliliit na kabibe. Ito ang bracelet na ginawa niya noong dalaga pa siya. Ang bracelet na isinangla niya, maraming taon na ang nakalipas,
para ipambili ng gamot para sa lagnat ni Alejandro noong nagsisimula pa lang sila at wala pang pera. Hindi na niya ito nakita muli. Paano? Paano ito nakabalik sa kanya? Hinawakan ni Lucia ang bracelet. Naramdaman niya ang gaspang ng bawat kabibe sa kanyang mga daliri. Isang alaala ng kahapon, isang simbolo ng sakripisyong binaliwala. At sa paghawak niya rito, sa kabila ng lahat ng sakit at pait, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang pagtatapos. Isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara. Lumipas ang isang taon. Ang Santos Legal Foundation ay naging isang kanlungan para sa maraming kababaihan. Sa ilalim ng pamumuno ni Lucia, hindi lang ito nagbigay ng tulong legal, kundi pati na rin ng pag-asa. Si Lucia Santos Reyes, ang pangalan na dating nakatago, sa likod ng apelidong Reyes ay naging isang simbolo ng lakas at katarungan. Isang hapon, nakatayo si Lucia sa labas ng kanyang opisina sa Batangas, pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa dagat. Ang kalangitan ay kulay kahel at rosas, isang payapang tanawin. Ma'am Lucia, tawag ng isang batang abogada, isa sa mga tinutulungan niya sa foundation. May isa pa pong kliyente na naghihintay. Ngumiti si Lucia. Sige, papasukin mo na siya. Bago siya pumasok sa loob, tiningnan niya ang kanyang suot na bracelet. Ang bracelet na gawa sa kabibe. Ito na ang nagsisilbi niyang paalala araw-araw. Isang paalala ng kanyang pinanggalingan at ng lakas na natagpuan niya sa sarili niyang katahimikan. Hindi na niya ito kailanman huhubarin. Natagpuan niya ang kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtulong. Hindi sa pagpapatunay na mali si Alejandro, kundi sa pagpapatunay na tama ang landas na pinili niya para sa kanyang sarili. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakatali sa sino mang lalaki. Ito ay pag-aari na niya. Sa kabilang banda, sa isang magulo at maingay na distrito ng Maynila, malayo sa kinang ng Makati, isang lalaki ang nag-aayos ng mga kahon sa isang maliit na bodega. Si Alejandro, ang kanyang dating makisig na pangangatawan ay medyo pumayat. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay lang sa pagpirma ng mga tseke, ay may kalyo na ngayon. Nagtatrabaho siya bilang isang logistics assistant sa isang maliit na kumpanya. Walang nakakakilala sa kanya. Para sa kanila, siya lang si Alex, isang tahimik na empleyado na laging ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Pagkatapos ng kanyang shift, naglakad siya pauwi sa kanyang inuupahang maliit na apartment. Hindi ito penthouse. Ang tanawin mula sa bintana niya ay hindi mga skyscraper, kundi mga bubong ng kalapitbahay at mga sampayan. Umupo siya sa isang simpleng upuan. Binuksan niya ang isang maliit na baul na kahoy. Sa loob nito, iisang bagay lang ang laman. Isang luma at kupas na litrato. Ang litrato nila ni Lucia noong bago pa lang silang mag-asawa, nakatayo sa harap ng isang beach, masaya at puno ng pangarap. Ito na lang ang tanging bagay na itinira niya mula sa dati niyang buhay. Pinaghirapan niyang hanapin at tubusin ang bracelet na gawa sa kabibe mula sa sanglaan na pinagbentahan ni Lucia noon. Ginamit niya ang natitira niyang pera para doon. Ang pagpapadala nito kay Lucia nang walang pangalan, ang huling bagay na ginawa niya para makonekta sa dati niyang buhay. Isa iyong pag-amin ng kasalanan. Isang tahimik na paghingi ng tawad na alam niyang hinding-hindi niya masasabi ng harapan. Hindi na siya mayaman. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang karangalan. Pero sa katahimikan ng kanyang simpleng buhay, sa gitna ng lahat ng nawala sa kanya, sa wakas ay may isang bagay siyang natagpuan. Ang katotohanan. Ang masakit, hindi maikakaila, at nakapagpapalayang katotohanan. Ang babaeng itinuring niyang walang silbi ay ang pundasyon pala ng kanyang buong buhay. At sa pagwasak niya rito, winasak niya rin ang kanyang sarili. Tumingin si Alejandro sa labas ng bintana, sa mga ordinaryong bubong at sampayan. Ang mga mata niya ay hindi na puno ng ambisyon o kayabangan. Puno na ito ng pag-unawa.
At sa unang pagkakataon, sa gitna ng kanyang kawalan, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, kasabay ng isang butil ng luhang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi.